Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, the only thing that you need to do is to make this person insecure about you. That's the only key. Yun yung main key. This person or this ex of yours will not think about you. She won't, or he probably won't think about you unless he is or she is insecure. That is the main rule. Kapag hindi yan insecure, walang benefits. Walang thinking na mangyayari. Pag kasi nasa breakup na, halimbawa nag-break na kayo, umiikot na yung relationship nyo in that breakup dimension. Ang main foundation na yan is insecurity. Yan na yung pinaka magpapaikot sa inyo. Kapag ang isang tao hindi siya insecure, she doesn't need to think about this shit all the time. Kasi alam niya sa sarili niya na meron siya sariling resources, kaya naman niya humanap ng iba, independent naman siya, he can be happy. Na parang itong taon to hindi naman nag-e-exist. So, sa first dimension, yun yung dimension ng relationship nung kayo pa. Nung kayo pa, ang relationship ay nag-e-exist siya base sa mga rules and regulation na meron kayo, dun sa benefits na nakukuha nyo sa bawat isa. Sabihin na natin nag-e-exist ang relationship dahil may pagtingin kayo sa bawat isa. Or sabihin na natin na attraction. Love, attraction. Yun ang existence ng relationship nung nasa relationship pa kayo. It's all about attraction. Pag nasa breakup stage na kayo, hindi na, although attraction importante siya, pero para isipin ka ng ex mo, it's not the attraction. Kasi kilala ka na ng ex mo, na-attract mo na siya, di ba? So, sa second dimension, or dun sa pangalawang part, ang labanan na dun is insecurity. This is what we call the battle of insecurity. Kung sino ang mas insecure, definitely siya ang talo. And I want you to check yourself. Bago mo panoorin tong buong video na to, I just want you to understand, sino bang mas insecure? Ikaw ba o yung past relationship mo, yung ex mo, sa madaling salita? Sino mas tanungin mo ang sarili mo kung sino mas insecure sa inyong dalawa. Yan. Right now. Bibigyan kita ng 5 segundo. Tatanungin kita, sino bang mas insecure? Yung ex mo ba o ikaw? Kung ang sagot mo ay mas insecure ka sa breakup, definitely, talo ka. Ikaw ang mag-iisip sa kanya, ikaw ang gagawa ng paraan to fix the relationship, ikaw ang maghahabol, ikaw ang magkakagusto sa kanya, ikaw ang parang nangangarap na magbalikan kayong dalawa. Kung ikaw ang mas insecure. Pero kung siya ang mas insecure, then you're in a good condition. Kasi you don't need to do anything. He or she will do the exact thing na gusto mong mangyari kung siya yung nai-insecure sa'yo. But you just need to trigger this insecurity. But the question is, paano? Paano ba matitrigger itong insecurity na to para siya ang ma-insecure at siya ang gumawa ng paraan to get these things back? And once na natutunan mo at nalaman mo tong strategy na to, you can get your ex back. Sa isang pindot lang. And I can guarantee that once na ginawa mo tong dalawang bagay na to. First of all, ang dapat mong gawin is of course to understand that this breakup is nothing. So, what I want you to do is just enjoy. Or enjoyment. What is enjoyment? It's enjoyment during breakup. Na parang you never enjoyed this shit in your life better than before. Parang never mo pa na-experience to. Parang first time mong nag-enjoy sa buhay mo. Yung ganong pakiramdam na maparamdam mo sa ex mo na parang sandali lang. Nung kami pa magkarelasyon, di naman siya nag-e-enjoy ng ganyan. Bakit ngayon yata nag-e-enjoy siya? So the insecurity will spark like that. Kasi you are showing your ex. No, mababa yung value niya at wala siyang impact towards your life. Na hindi siya, kumbaga sa sumapak, parang suntok ng amateur yung breakup nyo. Hindi suntok ng professional. Kasi pag suntok ng professional yan, tumba talaga eh. Pero pag suntok ng amateur, parang pinukpok ka lang. Makikita niya na parang amateur ba? Parang sapak lang ng amateur yung breakup namin. Hindi man lang siya natinag, hindi man lang siya nasaktan. Ba't ang tibay niya? Kasi bakit niya nararamdaman yan? Kasi nakikita niya nag-e-enjoy ka.
I just want you to enjoy your life. Post it on social media kung gusto mo. Basta wag ka lang obvious na nagpo-post ka, syempre. Mahuhuli ka rin. So, yeah, just enjoy your life. Just pure enjoyment. Like enjoyment man, never pa niyang nakita sa talambuhay niya na ginagawa mo. And through that, may insecure yan. Sigurado ako, bibigyan kita ng 300%. Kung pwede nga lang 3,000%. May insecure at may insecure yan. Pag nakita niya nag-enjoy ka, never, na hindi pa niya nakita like before. Diba? I've never seen this before. This is the first time na itong ex ko nag-enjoy. Number 2, napaka-importante. Lagi ko itong sinasabi. Confidence is better than self-improvement. You just need to have this amount of confidence, tiwala sa sarili at kumpiyansa sa sarili kahit wala ka naman talagang ibubuga. Iba kasi ang impact ng confidence pagdating sa insecurity. Nakakasindak kasi ang confidence. Alam mo yon, yung tipong tignan nyo yung mga hold-upper. Ang pangit ng sample ko, no? Pasensya na sa sample ko, Pero sana maintindihan nyo, Tignan nyo yung mga hold-upper. Pag mga hold-up sila, ano ang gamit nila? Gamit nila confidence. Minsan, makikita nyo, minsan, yung mga baril nila, peke lang. Pellet gun lang yung baril nila. Kumbaga, pag pumalag yung hino-hold up nila, yari sila kasi yung gamit lang nila, peke na pellet gun Pero dahil meron silang amount ng confidence, kaya yung pag-hold up nila, nagiging successful kasi nasisindak nila, nabablap nila Di ba? So, pangit na example ko, pero ang punto ko lang doon, sa madaling salita lang, kung meron kang amount of confidence, kahit hindi ka gwapo, hindi ka mayaman, hindi ka nag-success, hindi lumaki ang muscle mo, kahit hindi ka yumaman after ng breakup, kahit ganun ka pa rin, basta meron kang amount of confidence, kumpiyansa at tiwala sa sarili, I will assure you, mai-insecure yung ex mo. Magtataka yan kung saan niya kinukuha yung confidence na meron ka. Masyashock siya, saan ba galing tong confidence na meron ka? Bakit sobrang swabe mo, di ba? So, that's the 2 things na kailangan mo lang gawin. Sobrang simple lang. Pero syempre, wala kang tiwala sa 2 bagay na to kasi nga, wala kang confidence. Feeling mo, kailangan mo munang mapatunayan yan bago ka magkaroon ng confidence. Mali ka. Ang confidence, kailangan nasa iyo na yan kahit wala ka pa napapatunayan. And through that, you can win the battle of insecurity. Tandaan mo, ang laban na pinaglalabanan mo ay hindi paramihan ng pera, pagwapuhan at payamanan. Ang laban na nilalabanan mo is battle of insecurity. Kaya kapag nakapakita ka ng confidence at ng enjoyment, na nabubuhay ka na maayos at confident ka sa sarili mo, it's better than self-improvement, it's better than money, kahit magkaroon ka ng bagong Bugatti, kahit magkaroon ka ng mansyon, kahit gumanda ka bigla o kaya pumogi ka bigla. Hindi yan sapat. Mas pipiliin ko pa rin ang confidence at ang enjoyment. Kasi makaka-trigger to ng insecurity ng ex mo. Anyways, if you still have a question or you want the one-on-one coaching, baka mabigyan kita ng personal tip na magugustuhan mo. Thanks for watching.